Good day mga katiktik, meron tayo ditong Honor X6C. So ang model number nito is NIC-LX2. So kapag ini-next natin at i-skip ito, ayan o, may lumabas dito na unlock device yan. Pag i-skip natin, ito naman yung lalabas. Ayan. So the way you restored factory. Ibig sabihin niya mga katiktik, naka Google account or nanghingi siya ng Google account mga katiktik. So yun ang ating susolusyonan. So kailangan talaga tong baklasin ang ganitong unit dahil i-direct eMMC natin ito. Kaya kailangan natin tong i-power off. So para ma-power off, kailangan natin sabayin pagpindot ang volume up at saka power switch. Sabay nating i-long press. At makikita natin dito, ayan, power off. Itatouch na lang natin. At magpa-power off na po ang ating unit. Ayan nga, di ko na binidyohan yung yung pagbaklas nito. Ito yung likod niya mga katiktik, yan, Honor. May nakalagay diyan na model number. Kung di pa malabo ang mata nyo, makikita nyo yan na mayroon nakalagay na NIC-LX2. So tanggalin lang natin yung battery connector at saka yung ay disconnect natin yung battery terminal, tapos yung LCD. At ito yung board niya. Saka tanggalin ko lang yung camera na isa para maging pantay naman yung board dito sa ating lalapagan. So kailangan pala natin to tanggalin itong cover na to na metal plate. So gagamit lang tayo ng pang sikwat. Dahan-dahan lang natin itong sikwatin. Hindi kailangan puwersahin yan mga katiktik. Ay kusa po yung matatanggal. Dahan-dahan lang. Hindi mo kailangan ng ito yun oh. Hindi mo kailangan ng puwersahan. So yun, natanggal na yung niya, yung metal plate cover. So next naman mga katiktik is kailangan natin tanggalan ng yung metal para doon sa iti-test point natin yung ihihinang natin yung ISP niya. So kailangan natin gumamit ng ito yung pang cutter natin. Ayan. So gagamitan lang natin. Dito yan kakat at saka dito. Ayan. Ayan mga katiktik. Ayan o, nakat na natin yung taas at syempre pati yung baba. Ito yung sa baba mga katiktik. Kailangan natin mag-ingat dito sa pagkat dahil malapit yung clock resistor na nandyan kasi yung resistor mga katiktik na kung saan dyan natin ihihinang yung clock. Ngayon pag balasubas ka mag-cut, pwedeng matanggal yung resistor na yun. Kaya ingatan natin at kinukot-kot ko na yung paghihinanga natin. So after that, dahil luma ng ating soldering, pinalitan ko muna ng tip. Ayan o, luma na kasi. Ayaw na niya kumain ng lead. Ayan, ito yung luma at ito na yung bago. Sasalpak lang natin yung bago. Tapos siyempre, babalik na agad natin yung ating tip. Siyempre naka-unplug yan bago natin gawin. Mamaya makuryente pa tayo, ay madits pa tayo ng dahil lang pagpalit dyan. Siyempre make sure na naka-unplug at pagkatapos niyan iset ko sa 300 degrees Celsius. Iwan ko lang sa iba kung ilan yung degrees Celsius yung pagkaset. Tapos hihinangin na natin. So sundan nyo lang yung nasa larawan. Ayan, ang nasa larawan yan yung sundan nyo kapag naghinang na kayo ng iyong ISP. So ito na, nahinang na natin. Ayan, katulad yung nasa sa larawan mga katiktik. So next naman is isalpak na natin dito sa ating phone. So gagamit tayo dito ng type C. Dapat nakasaksak sa kanyang charging. Tapos yung battery, kukonek din natin yan pagka mag-identify na tayo ng ating MMC. So gamit tayo dito ng UFI box. Salpak natin yung adapter nya at syempre yung cord nya na nanggagaling din sa ating PC. So yun, open lang natin yung UFI box na software. At pagdating dito, kailangan natin yung antayin yan. Okay lang natin yan. Hindi pa tayo nakakonect doon sa natin sa USB type C. So okay lang natin to. Close and then punta tayo dito sa user part. Dito. Tapos check natin to. And then i-connect na natin yung ating type C data cable and then connect the battery. Pagka na-connect na yung battery, saka natin i-click yung identify MMC. Ayan. So pagka click natin dyan, dapat nakakonect na yung battery. At hintayin natin dito
dapat ganito yung lalabas kapag first time yung identify, dapat nandito ito. Ayan, so i-click natin yan. Yung backup yan ng CSD. So kapag okay na yan, nakita nyo, punta ka dito sa special task and then i-click mo lang yung clear FRP. Yan, clear FRP at hintayin natin, at kapag lumabas to, isi-ignore nyo lang, i-click nyo lang yung ignore. Yan. Tapos dito makikita mo clear FRP done. Yan, ito done na siya mga katiktik. So ibig sabihin okay, natanggal na. Kailangan pa rin natin i-click yung identify MMC for the last time. So titingnan natin kung may error ba. Ayan, so wala namang naging error, ibig sabihin success na po yung ating pagtanggal. Ngayon i-remove na natin yung ating phone dito sa box, UFI box, at syempre tatanggalin din natin yung pagkahinang nito. Ayan, tanggalin na natin at linisin natin ng maigi. Ayan, so madali lang naman pagka natanggal na yan. So make sure na walang nasagasaan na resistor na iba pag nagtanggal tayo. So pagkatapos matanggal, na linis na, balik lang natin tong metal plate cover na tinanggal natin kanina. Ayan, ganyan lang. Tapos salpak na natin sa phone. Ayan, siyempre pagkasalpak dyan, kailangan natin yan i-ayos ng pagkasalpak yung board tulad ng kanina. So pag naayos na natin yan, connect na natin yung mga flex. Siyempre unahin natin to, itong fingerprint sensor, saka yung antena yung mga katiktik, antena. Home button pala yun, di pala yung fingerprint mga tiktik, parang home button nya. So connect natin yung battery. Yan, lahat yan ay nakakonect na. Ito yung power switch. So kabila pala yung switch na yun, parang sa camera. Di ko lang sure kung camera yun, yung switch na yun, yung kinlik natin. So naibalik na din pala natin yung camera. So kaya ko diniinan yung board dahil wala pa siyang tornilyo. Ayan, nag-open na. So fast forward lang tayo ng konti mga katiktik para hindi maubos yung oras nyo. Sa totoo lang, matagal to gawin, kaya mahal talaga to pagka siningil kayo ng mga technician. So started na natin. Tingnan natin kung wala na bang haharang na Google FRP. Ayan o, wala namang maharang na device unlock. So yun mga katiktik, na-skip na natin. Ayan, okay na yan. Na-skip kanina kasi hindi mo ma-skip yung tulad ng pinapakita ko sa inyo. So next na lang yan hanggang makarating tayo sa home screen ng ating phone. Ayan, so mabilis lang naman mag-setup, mabilis na lang sundan. Ayan, so ito gagamitin natin yung 3 case para di maguguluhan yung user. Mahirap kasi pag gesture. So yun, nasa home screen na tayo at ipapakita ko lang sa inyo ang exact model ng GeneJTag natin. So ito yun, punta lang tayo dito sa about phone. Ayan na yan siya, Honor X6C. At yung version niya mga katiktik is Android 15 ito. Andito sa baba makikita yung ano niya, version niya, no? Android version, Android 15. So maraming salamat sa panonood mga katiktik. Naway nakakuha kayo ng idea dito about sa pag-remove ng FRP ng Honor X6C.